Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Senator Sani Angara bilang bagong kalihim ng Department of Education. Ayon sa Presidential Communications Office, napili ng Pangulo si Angara dahil sa kanyang legislative history at kilala sa pagsusulong ng mga mahalagang reforma sa edukasyon. Si Kenneth Pasyente sa detalye. 3 linggo bago maging ganap na epektibo sa July 19 ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng edukasyon, itinalaga na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Senator Juan Edgardo Sani Angara bilang bagong DepEd Chief. Inanunsyo ito ng Pangulo sa ika-17 cabinet meeting sa Malacanang. Binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng DepEd sa edukasyon sa bansa. Marami anyang magagaling na kandidato sa posisyon, kaya naging mahirap para sa kanya ang pagpili. Ayon sa Presidential Communications Office, si Angara ang napiling susunod na pinuno ng DepEd dahil na rin sa kanyang legislative history, kung saan isinulong nito ang ilang mahalagang educational reforms mula nang pumasok sa Senado noong 2013. Kabilang sa isinulong nito sa Senado ang Universal Access to Quality Tertiary Education, gayon din ang Enhanced Basic Education Act of 2013 o ang K-12 program. Nagpasalamat naman si Angara sa tiwalang ipinakita ng punong ehekutibo sa kanya at tinatanggap daw niya ang trabaho ng buo at may kababaang loob. Tiniyak din niya ang kanyang kahandaan na makipagtulungan sa lahat ng sektor ng edukasyon, maging kay Vice President Sara Duterte, para matiyak na lahat ng batang Pilipino ay magkakaroon ng akses sa dekalidad na edukasyon. Masaya rin anya siyang simula ng trabaho bilang kalihim sa mga napagtagumpayan na ng DepEd sa liderato ni VP Sara. Binigyang diin naman ng senador ang kahalagahan ng sama-samang pagtutulungan para tugunan ng mga hamon sa edukasyon at mapagtagumpayan ng mga ito. Kasabay ang pagbibigay diin sa kahandaan nitong makipagtulungan kay Pangulong Marcos Jr. at sa administrasyon para matulungan ang mga estudyante at guro, gayon din ang pagpapataas ng antas ng edukasyon sa bansa. Sinabi naman ng DepEd na makikipagtulungan sila sa bagong talagang kalihim sa patuloy na pagsusulong ng dekalidad na edukasyon sa Pilipinas. Naniniwala naman ang Philippine Business for Education sa kakayahan ni Angara na pangasiwaan ng DepEd lalo na sa pagtugon sa educational crisis sa bansa. Umaasa rin ang grupo na gagamitin ni Angara ang kanyang karanasan at koneksyon bilang politiko upang makakuha ng suporta para sa mga estudyante at guro. Hinamon naman ng ACT Teachers Party List ang bagong talagang kalihim na agad kumilos at tugunan ng education crisis. Dapat din anilang silipin nito ang K-12 program at baguhin ang buong sistema lalo't maraming problema ang nakita rito mula nang maipatupad. Umaasa naman ang Teachers Dignity Coalition na magiging bukas at tututukan ng bagong DepEd Chief ang matagal ng mga hinaing ng guro. Inaalam yung kalagayan ng kanyang mga nasasakupan ng mga bata at mga teachers na sa ibaba at inuuna yung kapakanan ng ating mga guro at ng ating mga bata. Habang si House Speaker Martin Romualdez, kumpiyansa na magagampanan ni Angara ang kanyang tungkulin. Sa tulong na rin ng kanyang malawak na karanasan, hindi matatawarang dedikasyon at magandang track record. Inilatag naman ni House Committee on Basic Education and Culture Chair Roman Romulo ang mga naisip niyang dapat tutukan ni Angara upang maiangat pa ang antas ng edukasyon sa bansa. I guess pag-implement nitong matatag curriculum, because the matatag is to reduce the number of subjects and competencies, and it is to address yung functional literacy, basic functional literacy, reading, math. Yun yung kailangan natin. So yan, isa yon. Yung pangalawa, importante rin siguro yung teacher career progression. Bago maitalaga bilang kalihim ng DepEd, nakakuha ng suporta si Angara mula sa iba't ibang educational organizations, kabilang na ang Coordinating Council of Private Educational Associations at ang Philippine Association of Colleges and Universities. Kung hindi na italaga bilang DepEd Chief, magtatapos ang huling termino ni Angara sa pagkasenador sa susunod na taon. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.